Bound for The Hague, former Philippine President Rodrigo Duterte on that jet, extradited to Cheers. I was brought here not of my own volition. Just before that, he sat defiantly, challenging the authority of the International Criminal Court, which says it's investigating Duterte for crimes against humanity. What is the law and what is the crime? Duterte, a plain-spoken authoritarian, became president in 2016. For your oath of office, declaring, among other things, a sweeping... Hello mga kababayan. Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang gabi. Magandang umaga. Saan man kayo sulok ng mundo naroroon. Meron pa akong sasabihin na ang ating pong nakakalungkot talaga. Naisipin mo, nakakalungkot. Ang ating or former President Ro Duterte dinala po sa ibang bansa. Kilala na po. Sana po, huwag po natin kalimutan na meron din po siyang nagawang magandang bagay. Tulad po nitong mga videos na ipapakita ko sa inyo. Awang pa sa Malabon, ang suspect, isa ring lalaki na aminadong adik. Maaksyon si Carlo Castillo, exclusive. Positibong tinuro ng 14 anyos na binatilyo ang 20 anyos na si Felix Mariano na nanggahasa umano sa kanya sa may Guava Road, Potrero, Malabon kahapon ng madaling araw. Aminado naman ang suspect na dahil ito sa impluensya ng droga. Kuyang, nasa ilalim ka ba ng impluensya ng alak o droga? Droga po. Kailan po kayo huling gumamit? Kagabi lang po. Ang bangkay ng isang dalaga sa Santa Rosa, Laguna kahapon, hinalay muna ang biktima bago pinatay. Yan ang umagang balita ni Francis Polve. Halos masaid na ang luha ni Lola Ursula. Sinisisi niya ang sarili sa mapait na sinapit ng 19 anyos na apong si Riza Baybay. Kwento ng matanda, siya ang nagpalaki sa dalaga na piniling sumalubong sa bagong taon sa bahay ng kanyang kaibigan. Umaga nitong January 1, pinauwi na raw ni Lola Ursula ang apo, pero lumipas na ang maghapon at magdamag ay wala pa rin siya. Yung Christmas party namin sa couples, ang saya-saya niya, nagsasayaw pa siya. Masayahin na bata yan, wala naman ang kaaway. Kinumpirma naman ng matalik na kaibigan ni Riza na umalis ito sa kanila ng alas 9 ng umaga. Noong New Year, ang saya-saya po niya. First time po niya akong niyakap, tapos tinitigan niya po kahapon. Sabay po ngiti, yun na po yung huling ano niya sa akin. Kahapon, natagpuan ang hubot-hubad na bangkay ni Riza sa matalahib na bahagi ng dapdapan sa barangay Santa Cruz. Maraming mga pasa sa katawan, pinukpok sa mukha at may gilit sa leeg at magkabilang hita. Itinawag po ito ng isang barangay health aide sa admin ng barangay Pulong Santa Cruz. At mula doon, kumalat na ho yung balita na may natagpo ang babae doon. Yung mga magulang nagpunta ho doon at na-identify po yung bata. Palagay ng pulisya, hinalay muna ang biktima bago pinatay sa lugar. Kaya naman labis-labis ang hinagpis ng mga naulila ni Riza, na aktibong miyembro at leader ng Youth for Christ sa lugar. Nakatakda na rin sanang magtrabaho si Riza ngayong buwan at plano niyang ipaayos ang bahay nila at ipagamot at patapusin sa pag-aaral ang bunsong kapatid. Nakakaawa yung ginawa mo sa best friend ko eh. Gusto niya talaga tumulong sa pamilya niya. Pero nang ginawa mo, pinaboy mo yung katawan niya. Pasensya ka naman. Gusto ko mauli ako ang papatay sa kanila. Kung paano nila pinahirapan na po ko. Humahasa umano sa inahing baka sa Cavite. At ito po mga kapamilya, hindi lamang pala ito ang unang beses na nakipagtalik ang suspect sa isang hayop. Nagpapatrol Dominic Almelor.
Mainit pa rin pinag-uusapan dito sa Barangay Bigado sa Silang, Cavite ang sinapit ng inahing bakang ito na matapos dukutin ay ginahasa umano ng 46 anyos sa tricycle driver. Naaresto ang suspect matapos siyang maaktuhan mismo ng may-ari ng baka na si Mang Rustico Sarno habang hubot-hubad na nakikipagtalik sa kanyang alagang hayop. Sobra naman na ginahasa niya yung hayop, makahayop yung kanyang ugali. Dapat yan ginaputulan ng ari eh. Napakabastos naman talaga yung tao na yun eh. Humingi ng tulong noon si Mang Rustico sa dalawa niyang pamangkin at naaktuhan din nila ang ginawa ng suspect sa baka habang nakatali ang ulo nito sa puno ng saging. Hinihinalang lulong sa droga ang lalaki ng gawin ng krimen dahil nakuha sa kanya ang 2 aluminum foil na gamit sa paghit-hit ng shabu. Tiklo ang isang babae at 2 lalaki matapos maaktuhan ng mga pulis na bumabatak umano ng shabu sa isang bahay. Ayon sa pulisya, isang babae ang nagsumbong na kasama umano ng kanyang mister ang kalaguyo nito sa isang bahay. Pero nang rumisponde ang mga otoridad, doon na nadatnan ang 3 sospek na nagdodroga. Nasamsam sa kanila ang samut-saring drug paraphernalia, 2 sachet ng hinihinalang shabu at mga balalang baril. Itinanggi ng mga sospek na sa kanila ang droga. My I hate drugs. Kung hindi po kumilos, Tatay Digong, kung hindi po siya naging instrumento, hand in hand, we'll walk ng ating mananghel, just you, isang warrior, in God's loving plan. Sana po maintindihan natin. Mahal ko po kayong lahat. Kapwa ko Pilipino. Nire-recall ko lang po kung ano po yung kanya pong nagawang kabutihan para sa atin na hindi po natin naintindihan. Yun lang po ang gusto ko sabihin. Lawakan po natin ating pag-iisip. Maraming pong salamat sa pakikinig. Sana po, panoorin niyo po ito. Itong mga videos na to na akin pong na-upload. Two hearts as one, braving the night, guided by kagaya po nitong into the light. Memories we built on hallowed ground. Umpisan ko na po. Kung hindi po kumilos, Tatay Digong, kung hindi po siya naging instrumento, hand in hand, we'll walk ng ating mananghel, just you, isang warrior, in God's loving plan. Sana po maintindihan natin. Mahal ko po kayong lahat. Kapwa ko Pilipino. Nire-recall ko lang po kung ano po yung kanya pong nagawang kabutihan para sa atin na hindi po natin naintindihan. Yun lang po ang gusto ko sabihin. Lawakan po natin ating pag-iisip. Maraming pong salamat sa pakikinig. Sana po, panoorin niyo po ito. Itong mga videos na to na akin pong na-upload. Two hearts as one, braving the night, guided by kagaya po nitong into